Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay continuation doon sa ating na-report kahapon itong balita na kung saan ay si Jack Rautatip at itong si Raul Rucha ay officially hindi na sila yung nagmamay-ari ng Miss Universe according dito sa pag-uusap ni McLean at itong si Chavit Singson. So nag-post kasi si Chavit Singson mga kapolitika ng kanilang picture kasama itong kanyang anak na babae. So ngayon ay nabulabog ang buong Latin community at ang mga supporters ng Miss Universe sa kadahilan ng meron na di umanong bagong CEO ang Miss Universe. Yon ay mga balibalita pero wala pang kumpirmasyon. Pero ang sabi naman doon sa mga comment section is nagpapatuloy pa daw yung bidding ng Thornton Company dito kung kanino ba mapapasakamay ang prestiyosong beauty contest na Miss Universe. So dahil mga kapolitika sa balitang ito ay nabulabog ngayon ang Miss Universe social media page at in fact nagpost nga sila, nag-rest back sila dito sa statement na pinost ni Chavit Singson sa kanyang social media account. So ayaw talagang bitawan mga kapolitika kasi ang analysis ko dito, aking basa dito sa ginagawa ng Miss Universe ay natatakot sila, nagpapanik at sila ay nangangamba na baka sa kamay ng ibang tao ang Miss Universe at yung kinatatakutan nila na baka ma-dethrone itong si Fatima Bush. So siguro marahil yung tatay ni Fatima na nagbagsak ng isang malaking salapi dito sa Miss Universe ay pinipressure itong Universe organization na kinakailangang panindigan matapos yung termino ni Fatima Bush dahil sa laki ng halaga ng kanyang ibinagsak or ibinigay dito kay Raul Rucha. So yun naman talaga mga kapolitika, kahit pagbaliktarin natin ang mundo, ayun talaga ang pinaka-reason kung bakit nanalo itong si Fatima Bush kahit i-deny pa ito ng kanyang mga kababayan at ni Raul Rucha. So narito po yung post ng Miss Universe. The Miss Universe organization reaffirms its ownership, leadership, and long-term vision as it moves forward into a historic new chapter. With 75 years of legacy, global impact, and cultural relevance, we remain guided by the same leadership and values that define who we are. Our commitment to transparency, integrity, and our global mission continues to be unwavering. We encourage our partners, community, and members of the media to rely solely on our official channels for accurate and verified information, grounded in our legacy and focused on the future. Miss Universe continues its work advancing women's empowerment and meaningful impact worldwide. So napakaganda na naman ang sinabi dito ng Miss Universe at nabash sila mga kapolitika dito sa kailang pinost dahil dito sa sinasabi lang transparency at integrity. So paano magkaroon ng transparency yung Miss Universe? Wala ngang third party na tabulator. So yung mga score ng judges doon sa katatapos lang na edisyon nitong December ay binigay lang doon sa, or November ay binigay lang doon actually sa mga staff at walang official na tabulator. Walang third party company na pumasok doon para tingnan yung mga score ng mga judges. So alam naman natin na yung nangyari mga kapolitika dito sa Miss Universe. So hindi na natin dapat isa-isahin dahil itong kanilang post dito sa social media ay talagang inulan ng mga bashing. Kasi sino ba naman ang maniniwala dito? Kitang-kita naman yung dayaan. At talagang itong ginagawa ng Miss Universe ni Fatima ngayon ay kapit na kapit siya dito sa Miss Universe. At ayaw niyang bumitaw dito sa kanyang posisyon bilang Miss Universe 2025. Grabe mga kapolitika itong kanilang ginagawa ngayon at sa tingin ko kung bakit naglabas sila ng official statement ay threatened na sila or nangangamba na sila dito sa mga possibilities na mangyayari kay Fatima Bush. So yun talaga ang basa ko kung bakit talagang ayaw nilang bitawan itong Miss Universe kahit pa man nasa third party na yung bidding ng nasabing organization or ng nasabing kumpanya. So ayaw bitawan ni Raul kasi siguro marahil ay pinipressure rin siya ng tatay ni Fatima na malaki yung kanyang utang na loob.
So baka hindi natin alam mga kapulay, marami ang mga spekulasyon na baka talagang ma-dethrone itong si Fatima, kasi bakit ganito lang yung kanyang pangamba na baka kung iba na yung may-ari ng Miss Universe ay mawawala na siya, matatanggalan siya ng corona. So yung ating suggestion nga sa kanya or yung ating payo na kung alam niya na nasisense niya na natatanggalin siya, mas mabuti or mas maigi pa siguro na mag-resign siya, kasi parang mas nakakaya yun na tinanggal ka kaysa doon sa nag-resign ka. Meron pang kaunting dignidad siguro kung nag-resign siya or bumaba siya sa kanyang posisyon bilang Miss Universe, at para maisalba niya yung kanyang dignidad. So aside from this is nag-post rin itong sinawat in favor dito sa kanyang kaibigan na si Jack Rotatif, na ang sinasabi niya ay na kay Jack Rotatif pa rin mga kapolitika yung ownership ng Miss Universe, at later on is binura na rin po ito ni Nawat. So hindi natin alam kung na-verify niya ba na totoo yung impormasyon kay Chavit Singson, or natakot siya sa social media backlash dito ng mga netizen sa kanyang papost, kasi malamang sa malamang is marami talaga ang papanig na dapat na talagang mawala sa landas ng Miss Universe itong si Jack Rotatif at itong si Raul Rucha. So hindi natin alam kung ano yung mga inside na informations or ano yung mga kaganapan sa loob, pero ang malinaw sa ngayon ay hindi na kontrolado ni Raul kung sino ang susunod na magmamayari ng Miss Universe, kasi kung inyong matatandaan, ang Miss Universe office or yung kailang headquarters is wala na sa Mexico, binalik na doon sa New York. So ibig sabihin ay wala ng reach or control itong si Raul Rucha kung kanino ibibigay ng Miss Universe yung bidding or yung pagmamayari ng Miss Universe, dahil nga pati sila hindi rin sila kumbinsido dito sa naging resulta ng Miss Universe 2025. Okay, kasi kung hayaan nila yun na mapasakamay lagi ni Raul Rucha at ni Jack Rotatif, ay masisira ang imahe ng Miss Universe. So yun mga kapolitika ang bottom line. Ano po ang inyong magreaksyon at ano po ang inyong masasabi dito sa restback ng Miss Universe social media page? Kayo po ba mga kapolitika ay naniniwala sa kailang sinasabi na transparency at integrity daw? And do you believe na na-threaten or natatakot, nangangamba na rin itong si Fatima Bush sa posibleng mangyari sa kanya just in case mag-iba na ang nagmamayari ng Miss Universe? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Hello stars and hello fellow pageant lovers. This is your Diva Star breaking news. Chavit Singson mentioned that Miss Universe organization is no longer owned by Kun An and Raul Rocha. So here's what's gonna happen based on my personal assessment. Until now, Raul Rocha and Kun An are still in hiding like rats, and I think it's just a matter of time before the authorities get hold of them and make them liable and answerable to all the cases being filed against them, and hopefully they'll be put into jail. Fatima Bosch is still clinging to her dear crown, the delusional title of Miss Universe that happened this year, and I think the best way for you, my dear, is to officially resign for a graceful exit. Will she be dethroned? I don't see any legal reasons for her to be dethroned unless the tally sheets or the official scores from the judges would resurface, but now it's still missing. I don't know why. What they want. They don't want to show it. But the worst is that under the new ownership of Miss Universe, she would not be asked to crown the new Miss Universe for next year. That's the worst that could happen. Will Chavit Singson purchase Miss Universe organization? Personally, I don't think so. Based on the last Miss Universe hosting here in the Philippines, I don't think he earned from it. I don't think he earned from that pageant. Lugi nga yan, actually. And the only thing that we've earned from it as a country is the awareness about our tourism, but we don't have any black and white figures as to how much of that awareness translated because of the hosting of Miss Universe. Get my point? So I don't think he'll buy it, but for sure he'll be instrumental whoever will be buying Miss Universe. He would serve as a bridge, as a middleman, and would help and try his best to help Miss Universe regain its credibility in the world stage. So that's what's gonna happen, but it's just a matter of time. Anytime soon,
there'll be a new owner. So it's an end of an era, right? So I don't know. I hope that we'll find clarity very, very soon. And we don't want to put any wish list for Miss Universe Philippines. Why? Because we still need to know who the new owners will be. Because the new owners for sure will have different rules. They might remove the no age limit rule that married women or mothers can join or trans can join. That could change in an instant once we have the new owners. So we are all on standby. So let's check very, very soon. Let me know your thoughts. Cheers!